Inihayag ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, patuloy pa ring nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone at Easterlies sa malaking bahagi ng bansa. Sa tala ng Pag-asa, malaki ang tsansang magdudulot ang Intertropical Convergence Zone ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Zamboanga Peninsula, Davao Occidental, Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan. Pinag-iingat ang mga residente sa mga kalapit na lugar sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa tuwing magkakaroon ng malalakas na pag-ulan. Bukod dito, inaasahan ding magdadala ang Intertropical Convergence Zone ng medyo maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang isolated rain showers o thunderstorms sa mga natitirang bahagi ng Davao Region. Ang Intertropical Convergence Zone ay ang linya kung saan nagtatagpo ang hangin mula sa Northern at Southern Hemispheres. Samantala, inaasahan namang magdudulot ang easterlies o ang mainit na hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko ng medyo maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang isolated rain showers o thunderstorms sa Metro Manila, mga natitirang bahagi ng Luzon at Eastern Visayas. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na may tsansa ng isolated rain showers o thunderstorms din ang inaasahang mararanasan sa mga natitirang bahagi ng bansa dahil naman sa localized thunderstorms. Maaari ring magdala ng pagbaha o pagguho ng lupa sa mga nasabing lugar tuwing magkakaroon ng malalakas na thunderstorms. Sa kasalukuyan ay may binabantayan ng Pag-asa na bagong banta ng low pressure area o posibleng maging bagong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang papasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na 24 oras mula ngayon o sa mga susunod na araw. Pinaghahanda ang ating mga kababayan sa paparating na banta ng bagyo sa ating bansa. Narito ang kabuuang ulat panahon mula sa weather specialist ng Pag-asa. Intertropical Convergence Zone o ITGZ pa rin ang nakakaapekto lalo na po sa bahagi ng Mindanao. Ito yung magdudulot ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog sa may Zamboanga Peninsula, pati na rin po sa bahagi ng Sorsogon at pati na rin po sa Bangsamoro. Ito po yung magdudulot ng mga light to moderate with at times heavy rains, pati na rin sa Davao Occidental at sa Davao del Sur. Samantalang dito sa atin sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi pa na ating bansa, posible pa rin po tayong makaranas ng mga isolated o yung pulu-pulong mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Samantala, update naman po tayo sa minomonitor nating low pressure area na huli natin na mataan sa line 1,435 km silangan ng Southern Luzon. Ang nasabing LPA ay malayo pa sa ating Philippine landmass at wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit ay nasa medium chance o mas tumaas na nga ho ang tsansa na ito ay maging isang bagyo within the next 24 to 48 hours. At over the weekend or posible by Sunday or Monday ay pumasok po ito ng ating area of responsibility. At by that time, hindi rin po natin nirule out yung possibility na ito ay maging isang ganap na bagyo na. At kaya sa ating publiko, pinapaalalahanan po natin sila at pinagpapayuhan dahil nga by early next week ay posible ho ito magdulot ng mga moderate to at times heavy na mga pag-ulan, lalo na po dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon area, Visayas, some parts of Mindanao at kahit dito po sa may eastern section ng Northern at Central Luzon ay posible rin pong magdulot ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan itong nasabi nating LPA o yung posibleng trough o yung extension nitong LPA na may tsansa po na maging isang bagyo by early next week. Sa mga kababayan naman po natin na maglalayag over the weekend, wala tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating karagatan at magiging banayad hanggang sa katamtaman lamang ang mga pag-alon. Pero sa bahagi ng Legazpi City, kung makikita po natin, pagdating ng Lunes hanggang Martes ay magiging maulap na po yung kalangitan at may mga tsansa na ho ito na mga light to moderate with at times heavy rains. Kaya pinaghahanda po natin yung ating mga kababayan sa posibleng epekto nitong nasabi natin LPA na may tsansa na maging isang bagyo. Ganon din naman po sa bahagi ng Metro Cebu, Iloilo at Tacloban City. Pagdating nga ho ng Lunes hanggang Martes, doon po natin nakikita na magkakaroon na ng epekto yung binabantayan nating sama ng panahon. Kaya patuloy ho tayong maghanda dahil nga sa posibleng malalakas na buhos ng pag-ulan pagsapit po ng Lunes at Martes.
Sa Metro Davao din po, pati na rin dito sa may Zamboanga City, dahil din sa posibleng trough nung nasabi nating LPA, ay makakaranas din po sila ng maulap na kalangitan at may mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Pero sa bahagi ng Cagayan de Oro, ay mostly cloudy po, nakalangitan yung inaasahan natin, pero sa hapon at gabi, expect po natin yung mga panandaliang buhos ng pag-ulan. Yan muna ang ating weather update sa ngayon. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahahalagang insight sa ating panahon. Mabuhay ang Pilipinas!